lead levels in our blood. Actually, nung pinag-aralan yung a certain group of kids ng isang country, they started checking on the lead levels. They cannot believe na ang lead levels ng Pilipino masyadong mataas. Okay? And sabi sa akin nung nag-examine, how can you guys live with such a lead level na napakataas? Sabi ko sa kanya, only in the Philippines. Kaya namin yung lead level, kahit pataas ang lead namin, buhay kami lahat. Kasi di ba sanay tayo, nakakain siya sa katawan natin. Okay? So, ano pa? It's an energizer. Mamaya, may magpapakita sa inyo na magpapakita ng paano na-transmit yung energy. Okay? So, when you say energizer na translate, you just need to put your bottle sa pocket, sa mga lalaki, and it somehow protects your pelvis, pati sa babae. Pero sa babae, mas magaling ilagay sa bra. Kasi, protected ang heart, protected ang breast. Okay? And you would notice na hindi ka mabilis mapagod for the booty. Kasi kahit na siya nakalagay doon, hindi mo pa siya ininom, meron na nag-transmit ng energy. Okay? Kasi ang energy hindi nakikita. But this afternoon, it will be shown to you paano yung energy na pinag-uusapan natin. Okay? Somebody will show you yung energy na yun. Okay? Now, it's also an antioxidant, meaning yung mga free radicals na neutralize niya. So, kung may aging process na kayo, hindi niyan na-recover. And it's one of the reasons din kung bakit meron kami nakikita na anti-aging effects niya. So, may mga pasyente talaga na minsan, ngayon lang nag-start ng quantum, pag pinabalik mo after 2 weeks, hindi mo na makilala. Kasi meron nagbabago sa mukha niya. All the more, if you place it on your face. Mamaya, baka may habol yung picture ng unang nagturo sa akin na pwede siya sa face nilagay. Kasi siya yung una ko nakita na bumata. E yung time na yun, iniinom pa yung quantum, yung pinapahid niya sa face. Pero siya, every night time daw, nilalagay niya. Kaya, makikita niyo yung difference siya doon sa picture mamaya. Okay? And then, ito. This man is a farmer. A farmer siya sa Davao del Norte. When we were in Davao del Norte, pinag-lecture ako. Parkinson siya, sabi ng pasyente gano'n, habang nag-lecture, gano'n siya gano'n. So I know, na Parkinson siya sakit niya. Now after my lecture, nagtanong sila kung paano bibigay yung pato. And I told them, tanggalin yung shirt and then ipahin doon sa buong katawan. Because, syempre, it's a nervous system problem na eh. So, syempre, lahat ng nerves probably yun kasi buong katawan niya, merong uncontrolled na tremors, okay? So, nilagay nila. After 30 minutes, they called my attention. Bakit? Ang dami-dami nitong puti. Yan, nakikita niyo yung puti na yan. Nasa likod niya, kapag-kapal ng puti, tapos malagkit, pati sa braso, pati sa ani, pati sa pisngi. Sabi nila, kasi bago pa lang ang quantum, sabi nila, Dok, may side effect ang quantum. Napag-tingin ko, nakita ko yung puti, sabi ko, oh my God, ano yan, side effect? Bakit may side effect ang quantum na ginawa ko? So, tinitingnan ko siya, hindi ko maintindihan kung ano yung pinamalag na mabaho. Then, biglang sabi ko doon sa pasyente, Sir, ano ba trabaho mo? Sabi niya, doktora, farmer ako sa banana plantation. For 20 years ako nasa banana plantation. Tapos, kasi ang may chemical siya puti na lumabas sa katawan niya. So, sa likod, pinaka-heavy, pinaka-mapapal. So, in-spray ko gano'n. Tapos, ginanong ko sa kanya. Dahil, alam mo to kung ano to? Sabi niya, pag niya, doktora, yan yung i-spray ko sa banana plantation. Sabi niya, nakuha. Sabi ko, yung nasa pisngi, yung nasa braso, yung nasa likod ng dami-dami. Sabi niya, pumasok yun sa balat ko. Eh, di syempre nag-isip din ako. Sabi ko, pwede ba pumasok? Pero sabi niya, ang spraying daw nila sa banana plantation, nakahubad siya. Tapos yung shirt nila, binabalot lang sa ulo. Walang protective gear sila. So, syempre, pag pawis ka, open of course, pasok ang chemicals. So, nung last 5 years niya, doon sa banana plantation, hindi na siya nag-start mag-tremors, until that day na hindi na siya nakakalakad for 4 years. Binuhat na siya doon sa medical mission. Okay? So, nung nakwento ko yun, nagulat ako nung na-analyze ko, wow, ang quantum plus, wala akong alam na gamot, kapag pinahin mo, lalabas yung chemical. Kasi, walang ganun eh. Wala kami ganun sa medicine. Sabi ko, ganun naman, may ilubas yung ganun. Diba? Chemicals, identify niya, yun yung spray niya.
After 1 hour, ito yung masyatid. After 1 hour, I was already attending to some of the patients doon sa likod ng basketball court. Yang si tatay, kasi inalumpo, iniwan ng wife doon sa harapan ng basketball court kasi andyan yung mga stackable chairs. Nakaupo siya doon. Iniwan ng wife, yung wife umilikot kasi ano yung chismis, anong experience mo kwento mo? Anong nangyari? Anong naramdaman mo? Si tatay iniwan doon sa harapan. Pagtingin ko, hinahanap ako, nakita ko si tatay. Nag-iisa dyan sa harapan. Diba hindi siya nakalakad for 4 years? From sitting position na ganyan, gradually tumayo siya. Pagtayo niyo gano'n, syempre nakagalan na ako. Diyos ko walang tao sa tabi ni tatay. Pag tumumpa siya, wala kami ospital kasi 2 hours rough road kami. Pag bumagsak ang ulo, mamamatay si tatay na hindi ko madadala sa ospital. So talaga, nanginginig ako sa takot. And then, after pagtayo niyo gano'n, yung mga nasa pasyente nasa tabi ko, lahat tumigil na kasi nakatingin na ako tatay na gano'n, hindi ko lang tatakbuhin ko. Alam yung ginawa ng tatay, pagtayo na gano'n, bakit siya gano'n? Business. Tapos biglang police. Tapos tumakbo siya. Ang takbo niya, inikot niya yung buong basketball court, hanggang ba rin siya sa likod, umiiyak siya. Sabi niya, Doktor, saan ka nagpapagod sa baba? Saan papagod sa baba? Hindi ako nakalakad din, nakakatakbo na ako. Kaya ako umiiyak din. Alam mo bakit? I just went there para kumuha ng video ka kasi hindi ako naniniwala sa mga kwento. Hindi ko siya na-video. Kasi hindi ko akalain na Parkinson's lalakad ng gano'n. Eh, yun lang yung lakad niya. Di ba? Look mo nga siya. Ang lakad ng Parkinson's talagang matigas din. Ganun lang. Kung makakalakad pa sila. Ang lakad niya was normal na lakad. 1 hour after. Okay? Doon mo makikita, yung chemicals na lumabas sa kanya, yun yung dahilan, kaya siya nag-Parkinson's. At nung lumabas, nakalakad siya. Okay? Until now, naglalakad na normal si tatay. Si tatay na dati sinusubukan na went back to Davao, kumakain na siya mag-isa niya, nag-aalaga ulit ng baboy at ng manok. So, we gave him back his life. Okay? So, malaking bagay yun. May matulungan kang tao, kahit isa lang. Mahirap sa buhay, tapos umayos siya yung health. Kahit each one of us obey ko, even one person, ang laki-laking bagay na. Okay? Iba ang pakiramdam sa pagkakas. Okay? So ito naman. Si Mrs. Malakaya. Anong itsura niya? Okay? She's bedridden. For 20 years, gradually nag-worsen yung skin problem niya. For the last 4 years then, 4 years na, hindi na siya mobile, nakahiga na lang siya, bedridden. Hinihintay na lang siyang mamatay kasi sinabi na ng mga doktor na wala na magagawa. Okay? So, even yung mga kids, diri hawakan yung nanay, hindi nilalapitan na. Okay? So, nagpunta yung ating doktor doon, nakita niya yung situation, sabi niya, subukan natin. Sabi niya, I cannot promise you anything kasi dahil yung pasyente. Pero subukan natin ipahid, subukan natin painumin. So, what they did is, doon mo makikita, ay mali ang akin na. Ay, wala na siya. Ba't siya nag-forward na nag-forward? Asa na akin? Ito na, reverse na. Pabalik na, pabalik na. Nahawakan ko yung reverse. Okay na. Okay? So, dito si nanay, makikita nyo, ayan, yung sampler na wala pang label kasi talagang binuhos na nila. Okay? So, binuhos, bedridden siya. On that particular day, nakaupo ang pasyente. Kaya lang, syempre, hindi siya makaupo matagal kasi puro sunod na yung puwet. Diba? Hindi siya makalakad, hindi na kaya tumayo. During the first day. Binigyan siya ng sampler, iniwanan siya ng sampler. These are the people na, syempre, wala nang kabuhayan yun eh, kasi naubos ang pera sa ospital. Naubos ang labas-pasok sa ospital for 20 years. They were just waiting yung pasyente na mamatay. So, anong nangyari? 2 weeks after binalikan siya,
Ito yung right after, immediately after, nung pinahid at pinainom. Okay? Dito hindi pa siya makasmile kasi fracture yung lips niya, masakit igalaw. So hindi pa rin siya makasalita. But 2 weeks after, you can see, ito na siya. Siya yan 2 weeks after. 20 years na desperate ang pasyente. In 2 weeks, yan yung malaking change niya. And then 4 months after, she was already walking around. Unti-unti niya, hindi na in-establish ulit yung kanyang business, yung kanyang meron siya malita sari-sari store. So, naputag niya ulit yun kasi kaya na niya, pwede na siya magpantay. Okay? So, it's again, another life na pinarinig natin sa isang pasyente na for so many years naturusa. Now, sa tingin iba, mayroon pang ibang pasyente na ngayon nakahiga at nananalangin lang na may dumating na makakatulong sa kanila dahil wala nang pwede igamot pa sa kanila. Marami, di ba? Marami sila actually. The problem is, hindi naman tinuro sa akin sa medisina na ang toxin accumulation can be a cause of disease. Hindi tinuro sa medisina yung toxins na everything na nila-expose, pwede tayo magkasakit. Siyempre, what do you expect? Yung ibang distributor sasabihin, ayaw ko namin, ayaw maniwala eh. Don't blame them. Kasi hindi nga tinuro sa medisina eh. Ako ngayon ko lang din na-realize na talaga yung toxin, pag nag-accumulate, pwede tayo magkasakit. Sa quantum ko na rin na-realize na mayroong ganun pala. I didn't know also of those things until quantum. Okay? So, ito, may antibacterial property din ang ating quantum plus. Okay? So, as you can see from here, this wound, nag-start siya as kalatlaw ng lamok. Actually, the patient is non-diabetic. So, syempre, it was so surprising doon sa medical center na for 1 year, lumaki na lumaki yung kagat ng lamok. 1 year na yung kagat ng lamok. Okay? And for 1 year, matanda na to ilang 62 years old. Nagkwenta ang matanda. Parang pumasok siya ng over 300,000 sa kanyang gamot for 1 year. And then, lumala siya ng lumala. And then, somebody went to her house, the distributor, and sabi, ma'am, subukan niyo lang po ito, baka lang makatulong. Kasi nag-try naman kayo ng lahat ng medicines Lahat naman ginagamot, lahat ng nire-recommend ng doktor, ginagawa niyo. Baka sakaling po makatulong ito, makadagdag. And mind you, we don't tell the patients to stop their medicines. Yung quantum plus can even make the medicine more effective. Kasi quantum plus is a carrier. It can bring your medicine to where they are needed. Kaya mas effective siya. Okay? So this, you can see, na ginamit siya 3 weeks lang, 21 days. 1 year nag-worsen in 21 days, nag-seal yung kanyang wound. And you can see, nag-regenerate kasi uka na ito Nakauka na yan. May portion na ng buto na nakakita. But dahil sa regeneration process with full weight and unique, totally sealed ang kanyang wound. Okay? So marami pa tayong cases na ganyan. Okay? Now this one is one of my first patients. Bago pa yung quantuming na label namin as quantuming. When we used it for 6 months ago sa ating clinic, we named it as detox drops. So maraming pasyente bumibili ng detox drops. Okay? So, itong batang ito, when he was born, may maliit na laman doon sa paa. So, akala nila, anong tawag doon? Parang excess lang na laman or parang kuntil. So, sabi ng pecha, kuntil lang yan. Okay? But in the next 3 months, lumaki siya. On the 3rd month, nag-bleed na yung kuntil na yun. Okay? So, no, 5 months na siya, in 2 months time, from a kuntil na maliit, naging ganito kalaki. Okay? Well, actually, I failed to get a picture yung original na pagdating niya. Kasi original na pagdating, walang toes, walang paa. Basta, buko lang ng malaki na nagtulugo na ang daming nana. Walang daliri, walang buko, walang talampaka, walang skin. So, sabi ng mother, Doktora, we went through 3 medical centers. Gusto nila i-amputate kasi cancer. Sabi ko kasi cancer yan, that's why hindi na-recommend yung amputation. Kasi yung cancer pa niya is rhabdomyosarcoma. And when you talk of rhabdomyosarcoma, it's a very strong
cancer na talagang mabilis din kumalat. Okay? So sabi ng mother, no, doktora, walang kalaban-laban yung aking 5 months old na baby. Puputulan nila kaagad, baka meron kang pwedeng gawin. So I told her, we will try but I cannot promise you kasi cancer yan eh. Tapos wala nang paa. So kung ma-stop natin yung cancer from continuing, I cannot promise you babalik ang paa. Kasi kinain na yung cancer eh. So when they came back, after 2 weeks, doon ako nagulat kasi sabi ko, bakit may daliri? And I even asked the mother, di ba nung last week, 2 weeks ago, kasi Cavite sila, so ayaw ko nang biyahe bata. Sabi ko, di ba walang daliri? Wala nang toes, walang skin? Sabi niya, oh, doktora, wala nang skin, wala nang toes. Nung na namin dinalagyan ko. Sabi ko, bakit kayo may toes? Ako mismo nagtatanong. Sabi ng pasyente, doktora, dumilitin yung cancer niya eh. Baka mayroong nangyayari dun sa mga pinapahin natin at pinilisin sa bata. So sabi ko, sige, let's continue. And then let's see kung ano mangyayari. After 3 months, nakikita niyo dito, mas malaki yung bukol sa paa. After 3 months, mas malaki na yung paa doon sa bukol, doon sa cancer. And actually, hindi ko successfully nakuha yung tumor na yun. Kasi alam nyo, naglalawag daw ang bata nung tayo napunta sa tahulog sa kanal yung bukol. Kaya sayang na, dapat nakuha namin yun. Okay? So, after 1 year old, nang 1 year old siya, wala na siyang bukol. Scar na lang ang naandun. Okay? Today, the child is already 6 years, 7, going 7 by March 2015. He's alive. Walang cancer. And actually, last time anniversary, 6 year namin nung May, he was supposed to be, he was invited to come over para makita ng tao. Kasi he serves as an inspiration na kahit gano'n ka lang, baka sakali meron pang chance. Yun lang ang hinahabol namin. Kasi we don't make promises. We cannot make promises na lahat ng cancer magagaling. Okay? O na magmagamot ng quantum-tas. But he is an inspiration. Okay? So, noong May, hindi siya nakapunta. Alam niyo kung bakit? Ang anniversary namin, sabay sa graduation niya sa Taekwondo. Taekwondo siya. Ano meron siya. Maganda yung estado niya doon sa Taekwondo class niya. Okay, so hindi namin pinili kasi okay lang. Dahil at least ang Taekwondo yung batang dapat pinutulan ng paa 6 years ago. Okay? So, ayan na siya. Ayan na siya. Para last year ko ng picture. Okay. Now, yung ating pamilitas can also deliver energy and oxygen. So, ito, Bicol ito. Bicol area ito, aming medical mission na to. He was very weak. Ang pala siya, end-stage prostate cancer. Okay? So, binuhat lang siya sa medical mission. But dahil na pinahira namin, pinaninom namin, after about 20 minutes, he was already walking and he was already smiling. Okay? Now, sabihin mo man, dying siya because of cancer, the fact lang na napaka-smile pa natin siya, napalakad pa siya, magagawa pa niya yung pwede pa niyang gawin. That's already an additional hope for the hopeless. Hindi na rin, again, I don't make promises na gagaling siya, but the thing na maayos niya yung kung anong dapat pa niyang ayusin bago siya pumunta kay Lord, eh, malaking bagay yun. Yung mamatay ka na ng tahimik na hindi ka nag-struggle, that's already a very huge blessing for so many cancer patients na natulungan na rin. Okay? Dahil yung pain nila nawawala. Okay? Natutulungan sila sa pain. So, ito na ating pH chart. And you can see from acidic to the pH 1, 2, 3. Tapos dito yung makikita, ano ba yan? Yung acid ng battery is 1. Dito makikita nyo ang soda has a pH of between 3 and 4. Every time na ininom kayo ng soft drinks, 3 and 4 lang ang pH yan. And it will take several bottles of Quantum Plus para i-neutralize siyang acid na maiinom mo sa isang bote ng soft drinks. Okay? So, yung ating neutral is between 7 and 8. Okay? So, ang ating Quantum Plus is maintained at 8 to 9.
which is yung pH that the body can actually handle, can make adjustments to, para unti-unti, gradually ma-alkalinize. Okay? Now, ano benefits as an alkalinizer? Good flow ng blood cells. So, mas mabilis ang ikot ng dugo, mas madaming oxygen ang nabiberry. The skin becomes more youthful, you have better sleep, more energy, better digestion, less pain, less arthritis, and also reduction of any bacterial or fungal overgrowth. And it can also give you mental alertness. Okay? So kung medyo pagka nagkakaedad na tayo, medyo nahihirapan na mag-focus,